Bumara ang lalamunan ko at hindi masabi ang oo. Parang kanina lang ay okay lang talaga sa akin ngunit ngayon ay hindi ko magawang ibuka ang mga labi ko. Freya, can I? Bubuhatin ko lang. Muling paalam niya. Umawang ang mga labi ko at gustong magsalita. Ngunit inunahan ako ni Nardo. Ako na lang pong bubuhat, Sir Kian. Anito, lumapit si Nardo kay Mila at siya nang bumuhat dito. Nakaalalay naman sa likod nila si Kian, kasama pa si Mang Isko. Natahimik ako at tumabi ng madaanan nila ako. Maging ang iba ay nagsipagbalik na sa trabaho nila. Dumiretso sila sa upuan sa harap ng mesa at doon iniupo si Mila. Kita ko pang sinuri ulit iyon ni Kian at napailing. Bumubuka ang labi nito at may sinasabi kila Nardo at Mang Isko. Sunod na lingon ko ay buhat na niya si Mila na umiiyak na nakakapit sa batok niya. Sumikip ang dibdib ko dahil doon at napaiwas ng tingin. I should not be feeling this. In the first place, we don't have any relationship aside from being intimate in bed. Isa pa may nasaktan at nagpakahiro lamang siya. Huminga ako ng malalim at pinigilan ng maluha. Sinamaan ko ng tingin ng bukong gumulong na ngayon ay nakahinto at payapang nasa lupa. Kung hindi dahil doon ay hindi matatapilok si Mila kahahabol. Bakit ba naman kasi niya naisip habulin ng buko? Nilapitan ko yun at kinuha. Kasalanan nito eh. Pahabol masyado. Lumapit ako sa truck at iniit siya yun doon. Sana lang ay mabenta ka sa mabuting tao para naman sulit ang sakit ni Mila. Nailing ako at namewang na tinanaw ang truck. Uwi na tayo? Nanlaki ang mga mata ko matapos maramdaman ang pag-akbay niya sa akin. Hinalikan pa ako nito sa ulo. Bumilis ang tibok ng puso ko. At gusto kong magdiwang ngunit pinigilan ko ang sarili. Bahagya ko pang ginalawang balikat ko upang maalis ang kanyang akbay ngunit hindi yun natinag. Hindi mo hinatid? Bitter na tanong ko. Tumikhim siya at mas humigpit ang akbay sa akin. Kulang na lang nga ayakapin ako upang hindi makawala. Pinahatid ko kila Mang Isko. Giniya niya ako pabalik at patungo sa sasakyan niya. May lasengga kasing magtatampo. Aray! Kinurot ko siya sa tagiliran at inirapan. Hindi ako nagtatampo. Naiintindihan ko naman ang sitwasyon. Naiintindihan ko naman talaga. Naiintindihan ko na kailangan ng tulong ni Mila. At sa dami ng trabahador niyang lalaki, bakit siya lang ang nagmalasakit? Takot silang hawakan si Mila? O dumidistansya sila dahil alam nilang nagkagustuhan ang dalawa? At isa pa, bakit kasi humingi pa siya ng permiso sa akin? Na-pressure lang ako lalo at nahiya kanina. Tumawa ito na ikinasingkit ng tingin ko sa kanya. Hindi nga ako nagtatampo. Pilit ko pa. Huli ka. Sabi ko magtatampo. Hindi pa at papunta pa lang. Pinisil niya ang ilong ko at binuhat ako bigla na parang bata. Ano ba? Ibaba mo nga ako? Hinampas ko siya sa braso at nagpumiglas ako. Humigpit ang hawak niya at tinawanan ako. Hindi yata nahihiya kahit pa maraming mga matang nakamasid sa amin. Your jealousy won't do you any good. Hinalikan pa nitong sentido ko at inayos ang pagkakabuhat sa akin. Umirap ako ngunit kumapit din sa kanyang leeg at balikat. Said by the man who is easily swayed by jealousy. Depends ako. He chuckled and carefully laid me down on the passenger seat. Inayos niya rin ang seatbelt ko bago umikot sa driver's seat. I'm just territorial. Ayoko naman na lumipat pa ng bakod ang akin na. Pinaandar niya ang sasakyan at minaniobra palayo. Pabalik sa bahay niya. Tinagilid ko ang ulo ko at tinitigan siyang mabuti bago sumagot. I'm not yours. Hindi pa. Putol niya sa sasabihin ko. Ngumisi ako at umiling. Imposibleng maging iyo. But you moaned. Asar niya. Napanganga ako sa sinabi niya. Hindi inaasahan na ipanlaban niya yun sa akin. What? Nangunot ang noo ko at mariin siyang tinitigan. Did you forget? Me and you under the... Shut up! Gigil na sigaw ko na ikinatawa niya. Doon ka nga sa crush mo? Dito na nga. Sinulyapan niya ako at kinindatan. Sa tabi mo. Tumahimik ako at napakurap. Did he just admit that I was really his crush now? Tumikhim ako at pilit kinalmang nagwawala akong puso. Gumana ba? Alanganing tanong niya. Hindi ako sumagot at nanatili lamang tahimik. Hindi ko aaminin na gumana yon. Sabi na. Then he cursed. Gagong Rigel, walang kwenta ang turo. Rinig ko pang bulong niya na nakapagpatawa sa akin. Nagmura muli siya at masungit akong sinulyapan. Kahit nang bumalik ang tingin niya sa daan ay masungit pa rin yun. Sorry,
Can't help it. Pigil ngiting sabi ko sabay taas ng kamay. That's fine. Tawa ka lang. Mamaya ka sa akin. Ngisi niya kaya naman tumahimik ako. Hindi ka naman magaling. Baliwalang sabi ko. Sinusubukan ng kanyang pasensya. Kita kong umawang ang mga labi nito at napamaang. What? Do you find me lame? Hindi makapaniwalang tanong niya. Yes, lame in bed. Ngisi ko na nakapagbadilim ng tingin niya. Humigpit ang hawak sa manibela at nag-igting pa ang kanyang mga panga. Kian and his ego. Nailing ako. Hindi talaga nito tatanggapin na hindi siya magaling sa kama. Gusto ko sanang humagikhik ngunit natigil sa sunod niyang tanong. Should I prove myself? Instead of giggling, I wore my brave face and arched my brow a little. Gusto mo? Hamon ko. Gusto ko. Walang prenong sabi niya. Tinigil niya ang sasakyan sa tapat ng bahay. Kita ko pang pumikit siya ng mariin. Nangisi ako at inalis ang seatbelt bago lumapit sa kanya. I bravely kissed his neck to tease him. Ramdam ko ang pagkatigil niya na siyang lalong ikinatuwa ko. Lumuhod na ako sa aking upuan at humawak pa sa balikat niya. Ngunit halos mapasigaw ako nang hapitin nito ang bewang ko at walang pakundangang binagsak sa kanyang kandungan at pinarusahan ng aking mga labi. He kissed me torridly, as if having a little patience with me. He even effortlessly made me sit in an astride position and sensually caressed my thigh. I moaned when I felt his callous hand going inside my breast back and unclasped my brusher. I cocked my head when his kisses traveled down my jaw and up my neck, while his other hand I got inside my shirt and caressed my stomach. Humigpit ang kapit niya sa likod ko habang nagpapatuloy. Halos maisandal ko na ang sarili sa kanya at halos manginig ang mga tuhod at binti ko. My breath became heavy and I tried to bite my lips harshly when I felt my near release. Hinang-hina ko pang naisandal ang ulo sa balikat niya. Gusto mo talaga? Nananansyang tanong ko. Kiniling ko pa ang ulo upang makita ang maalab niyang tingin. Akmang hahalikan niya ako muli, ngunit mabilis akong bumalik sa passenger seat at hinawakan ang pinto ng sasakyan. Ngumisi ako nang mangunot ang noo niya. Gusto mo kaso ayaw ko. Mabilis akong bumaba at tumakbo papasok ng bahay. Preya! Swear! You'll be needing me! He shouted with frustration, which made me smirk more. Dinig ko pang tinawag niya akong ilang beses, ngunit hindi ako tumigil. Dumiretso ako sa kwarto at inilak yon. Ano siya? Sinuswerte? It was still dawn and cold when I heard him sneaking into my room. Dinig ko rin ang may kalakasang patak ng ulan sa labas, kasabay ng paglalapat ng pinto. My breath hitched when I felt him lie down beside me. Marahan ko pang minulat ang mga mata nang maramdaman ang paghiga niya at pagyakap sa akin mula sa likod. Can't sleep? Bulong na tanong ko. He wouldn't be here if he could get enough sleep. He showered my shoulder with small kisses that made me bite my lower lip harshly. I told you that you'd be needing me, but I guess I'm the one who needed and wanted you. He whispered. I moaned as I felt his hand travel inside my loose shirt. Ano pa bang magagawa ko? Nandito na at niluluto na sa apoy. I will not deny the fact that we now have this connection in bed. Scorching or burning. If you stop me, I'll stop, he offered. Do you think I have a choice right now? I arched my head to give him full access to my neck. He kissed and licked it. His hot tongue made me almost lose control, and I just moaned louder. I'm giving you choices, he said in between his wet kisses. And I'm choosing no choice. Just continue and enjoy. I held tightly to the bedsheet for what he did next. I don't think so. You are helping me to fulfill this fantasy. I hushed, napahawak na lamang ako sa balikat niya at halos manghina. Mabuti na lang at dala niya ang bigat at hawak niya ang bewang ko, kundi ay babagsak ako. We'll go to Kilangin Falls after this. Masayang bigkas niya habang ako'y halos maliyo na sa ginagawa niya. Falls? Pagkatapos mo kong pagurin kagabi? Madaling araw. He corrected. Fine, madaling araw at ngayon. Tapos ay paglalakarin mo ko? Sinamaan ko siya ng tingin ngunit hindi natinag ang ngisi niya. And true to his word, Kilangin Falls is very majestic. Saliliw pa rin ngunit mahabang lakaran. Mahirap pa ang daan. It's a trail under the enormous number of greens. But the tiredness is worth it.
Mabuti na lang at hindi na umuulan. Natuyo na ang daan. 1 oras na lakaran. Pahirap pa ang daan. Mabuti na lang at may mga hawakan. Dagdag pa na lagi siyang nakaalalay. Subukan niya lang na hindi at hindi na siya makakaulit sa kama. My eyes widened and my lips parted as I saw the hidden jewel of Liliw. It's clear and can even mirror its own surroundings. But it seems bottomless. Kahit malinaw ang tubig ay halos hindi mo makita ang ilalim niyon. Tila mahirap matanaw ang pinakailalim. Magical, right? He whispered as he helped me go down into the water. Absolutely. This fall is alluring. I smiled and held onto his shoulder. When the cold water consumed my system, ang tunog ng pagbagsak ng tubig ay nakakagaan sa pakiramdam, maging ang tubig mismo. Idagdag pang nakaka-relax sa mata ang pagkaberde ng paligid. Binusog ko ang mga mata ko sa magandang tanawin. Will you stay? He asked out of nowhere. Saan? Nilingon ko ito at masuyong tinitigan. Dito, sa Liliw. Natahimik ako. I don't have a concrete plan. As of now, I want to enjoy it. Gusto ko mang manatili, alam kong hindi pwede. Magtataka ang mga magulang ko kung bakit hanggang ngayon hindi pa rin ako umuuwi. O kung bakit ayaw kong umuwi. Kumuha ako ng kaunting tubig sa kamay ko at sinabo yon sa kanya upang burahin ang usapan. Huwag mo munang isipin yan. Asar ko. He laughed and catched my waist. Nilubog pa niya ng bahagya ang katawan namin sa tubig sa mababaw na parte. I'll be sticking with you, wherever you are, he whispered. Binaliwala akong sinabi niya at kumapit na lamang sa batok niya. Ayokong umasa dahil alam kong matatapos din ang lahat ng ito. I know he is getting attached to me as I am to him. We can't ignore our feelings that easily. We build it up and should be glued perfectly. But until when? I laughed trying to erase the drama. Ilang beses ko pa siyang sinabuyan ng tubig. At tingin ko'y nakuha niya na naayaw ko yung pag-usapan. Hinayaan niya akong mag-enjoy sa tubig habang siya ay nakaalalay. Saan na? Kulit ko rito matapos akong balutan ng tuwalya. Gutom ka na? Lihis niya sa usapan. Akin na nga. Inagaw ko sa kanyang cellphone niya at dinala yon sa camera. Tinutok ko yun sa mukha namin at nag-click lang ng nag-click. He's not posing, so I'll do the honor. Pirme lang ang labi niya at mga kilay. Naiiling ako bago kumapit sa bewang niya at ngumiti sa camera. In the next shot, I kissed his cheek. Sa pangatlo ay labi niya ang sumalubong sa labi ko. Kasabay ng pag-click ko sa cellphone niya. Uy! Mabilis akong humiwalay at nagulat sa ginawa niya. Kinabahan ako at sinulyapan pa ang tourist guide na kasama namin. Hindi ito nakatingin at waring binibigyan kami ng privacy. Tara na, we should eat. Hapon na yon at tanging packed foods lamang ang kinain namin. Buhatin mo ako. Ngumuso ako at inangat ang mga kamay ko. Masakit na yung mga binti ko mula kagabi. I mean, madaling araw tapos pinaglakad mo pa ako kanina. I heard him chuckle a little before he squatted to give me a piggyback ride. This is much better than staying in bed all day. Tumawa pa ito. Agad na nagsalubong ang kilay ko at hinampas ng bahagya ang kanyang likod bago sumampa roon. Nakakahiya kung narinig man ng tourist guide. Nauna na ang tour guide at kami naman ay nasa likod. Babalik pa tayo rito? I asked as I let my eyes roam over the area. Kung babalik ka, but I want to meet your parents. Natigilan ako sa sinabi niya, ngunit nangisi rin. Nakatutuwang gusto niyang makilala ang pamilya ko. Ngunit tingin ko'y hindi sila matutuwa sa kanya. Ahabulin ka lang ng itak ni tatay. Humilig ako sa balikat niya at kumapit ng mabuti sa likod niya. Mahirap ang daan tapos pabigat pa ako. May magagawa pa ba siya kung buntis ka na? Umawang ang mga labi ko sa kanyang tanong. What? Kunot noong tanong ko. Hinahalina ako ng hangin at hinihele. Kumurap-kurap pa ako upang hindi makatulog sa paghihintay sa sagot niya. But I still feel dizzy. After a dip in the water and a cold wind, it's perfect to get some sleep. I'm thinking about that possibility. We did not use any protection and that's my will. He reasoned out. I knotted my brows and really enjoyed the lullaby of the wind. Isipin mo na lang yan kapag nandyan na. I whispered. Sleepy? Puna niya sa tono ng boses ko. I nodded my head and tightly hugged him. Super. Humihikab pa ako at ipinikit ang mga mata ko. You can't take dawn. What more we do that from dusk till dawn? He chuckled.
You wicked. You wished. Inis kong sigaw nang makuha ang ibig niyang sabihin. But then I smiled and enjoyed the warmth of his back. This is much better than that soft bed. Hindi ko alam kung anong oras kami nakauwi. Basta nakatulog ako at ngayon ay nasa kwarto na. Dumaan ka na lang bukas dito. I heard him say that. Bahagya akong minulat ang mga mata ko, only to see him at the edge of the bed, with his phone in his right ear. Sige na. Dalhin mo kasi. Kailan ba? Fine. Nagmura siya at pinatay ang cellphone niya bago yun init siya sa gilid. Pabagsak siyang humiga sa kama at ginawang una ng 2 kamay. Nilingon niya ako at napabalikwas ulit ng bangon. Hey, did you sleep well? Tumayo siya at inalalayan din ako patayo. Ayos lang, sinong kausap mo? Inayos kong buhok ko saka siya sinulyapan. Kinuha niya ang cellphone at nakanguso iyong iniharap sa akin. It's Rigel. Balak niyang bumisita. I don't know when. Paliwanag niya. Hindi ba kayo lumalabas? Kuryosong tanong ko. Lumakad siya palabas kaya naman sumunod ako sa kanya pababa at papunta sa kusina. Not that much. Nilingon niya ako at nginisian ng bahagya. Gumawa ako ng Bake Mac. Natigil ako at hindi makapaniwalang tinitigan siya habang inilalapag sa mesa ang glass rectangular container na may Bake Mac. It looks appetizing and smells so delicious. The aroma of cheese, it's just in the air. May bake shop ka? Kunot noong tanong ko. Just sa buko pie store. Nilagyan niya ang platito bago iniabot sa akin kasama ang kutsara. It looks like you are fascinated by baking. Napapikit ako matapos malasahan ang sarap ng luto niya. Para yung natutunaw sa dila ko. Hindi na lang tuloy si Mila ang kalaban ko sa kusina. Maging siya pala'y kailangan ko pang tapatan. Not really. Napanood ko lang online kaya ginawa ko. Dumukwang ito at pinunasan ang gilid ng labi ko. I can't wait to meet my future family. Ngumisi siya at kinindatan ako. Binaba ko ang kutsara at mariin siyang tiningnan.